Hello po. Good day to us all po. Ah, Isang maiksing kwento lang po. Gusto ko lang po ulit ikwento yung tungkol sa story of a two friends. Nagawan ko na po to ng content, kaya lang nasa babang-baba na po sa sobrang dami na po nang na-upload ko sa platform ko na to. Salamat po sa inyo na magtatapos ng maikling kwento ko na to, na it's also about a life lesson motivation para sa ating lahat. Tungkol po ito sa dalawang magkaibigan na mag-best friend sila, na pwede nating sabihing oo, mag-best friend sila, pero parang naiwan yung isa. Kasi tungkol po ito kay Peter 1 at Peter 2. Kung sino mang makakakita ng content ko na to, kung napanood nyo na po yung content ko na to, nasa baba na po kasi to eh. Na-reposted ko na rin po ito. Kaya lang gusto ko po ulit-ulitin. Kasi napakaganda po ng lesson ito eh. Para po kahit sinong makakita, makaka-relate siya na nangyayari din po ito sa pangkasalukuyan nating sitwasyon sa buhay ng kahit na sinong tao. May dalawa pong magkaibigan. Yung isa po, Christian na po siya. Yung isa naman po, hindi pa siya Christian. Although natatakot siya, meron siyang kinikilalang Diyos sa buhay niya. Pareho po silang anak mayaman. Ngayon, nagkaroon ng konting pagsasalo-salo. Siguro nagkaroon sila ng parang konting party kasi gagraduate na sila sa college. May nag-post po nito sa isang platform. Pinanood ko lang po. Kasi ang ganda po ng sinabi nung nag-post ng kwento na to, napakaganda po. Medyo inanalyze ko lang po, kaya po ginawan ko ng version ko. Sabi po nung magkaibigan, parang siguro graduate na sila sa college, tapos nagkasayahan yung tropa nila. Nung uwian na po sila, si Peter 1 po na aksidente. Tapos nung na-aksidente po siya, patay po kaagad siya. Kasi siguro medyo nakainom, masayang samahan nila, ang kwentuhan nila, ang tropa nila, nagka-enjoy kasi nga po graduated na sila. Siguro po, hindi siya nag-ingat sa pagmamaneho niya, namatay po siya sa aksidenteng nangyari sa kanya. Tapos pagdilat po ng mata niya, nakapila siya. Nakapila siya sa napakahabang pila. Tapos nung parang siguro nung number na niya, nung time na niya, may lumapit sa kanyang dalawang anghel. Dalawang anghel, malalaking tao. Sabi sa kanya, kapag hindi nakita yung pangalan mo dito sa lugar na to, dadaling ka namin sa ibang lugar. So nung nandun na sa tapat ng gate, hindi po nakita yung pangalan ng taong to, nung binatilyo na to, na newly graduate nga po. Tapos, hinila po siya ng dalawang anghel, inilipad siya. Mabilis ang paglipad niya, pagbulusok niya po, pababa, papunta po siya dun sa tormented place. Tapos, habang ibabaksak na siya, takot na takot siya, sumisigaw siya. Sabi niya dun sa pangalan ng kanyang kaibigan. Nakalimutan ko na po yung pangalan ng kaibigan niya. Gawin po nating Peter 2. Sabi niya, bakit ganito? Bakit mo ako pinabayaan? Bakit mo ako iniwan? Kung alam ko lang, sumisigaw siya ng gano'n, na dito ako mapupunta, dapat nung umpisa pa, nakinig ako sa'yo kasi sabi mo Christian ka. Di ba ang isang Christian, aakayin niya dapat yung mga malalapit sa kanya para hindi maligaw. So sumisigaw siya ng gano'n, naghihinagpis siya guys, umiiyak siya. Kasi habang pababa siya ng pababa, parang pakiramdam niya ang lamig, sobrang lamig. Kasi nga bumubulusok siya, lakas ng hangin binihila sa pababa Tapos, pagbaksak niya, nandun na siya sa apoy. Umiiyak siya guys, Sabi niya,
Hindi kita tunay na kaibigan kasi hindi mo ko inakay. Kung alam ko lang na si Jesus Christ pala ang magiging daan para hindi ako mapunta sa lugar na to, dapat nung una pa lang nakinig ako sa iyo, sumama ako sa mga pinupuntahan mo. Kasi nga po guys, ang sisti po, nung nabubuhay pa tong lalaking to, itong binatilyo na to, sa tuwing inaayasan ng kaibigan niya, hindi siya sumasama. Kasi yung kaibigan niya po may inaatinan. Kasi nga po Christian siya eh. So, siguro po, yung kaibigan niya, si Peter too, hindi siya pinipilit. Hindi siya pinipilit na sumama sa kanya. Kasi nga, siyempre, ang tao po kasi guys, hindi mo kailangan pilitin yan eh. Kung talagang willing ka, kung talagang alam mo na Christian yung kasama mo, kahit papano, maniniwala ka sa kanya, mag-aabala ka na makinig kung ano man yung gustong sabihin sa'yo ng kaibigan mo. Kaso nga po, siyempre anak mayaman nga po si Peter 1 hindi po siya nakikinig dun sa kaibigan niya. Kaya nung all of a sudden, pagka-graduate niya, mangyayari pala sa kanya yung ganong tragic ng buhay niya. Kasi guys, sabi nga po ang isang pagkakamali, ang isang pinakamalaking kasalanan ng isang tao sa buhay niya ay yung isipin niya na meron pa siyang mahabang oras. Kasi guys, hindi po natin alam lahat kung hanggang anong oras tayo mananatili sa mundong ito. Kasi sabi nga po ng Panginoon, samantalahin niyo ang bawat pagkakataon na kayo'y buhay pa, na kayo'y malakas pa. Gawin na ninyo ang lahat ng gusto nyong gawin. Nasa Ecclesiastes po yan, nasa Kawikaan po yan, nasa Old and New Testament po yan. Nakay ano din po yan sa mga sinulat ni Paul, nung huling apostol ng ating Panginoong Yesus. Nasamantalahin natin ang bawat oras natin, na hanggat may pagkakataon tayong gawin natin yung tama o kung gusto nating magpakasama, gawin din natin. Kasi nga po, ang pagkakataon ay hindi namimilit, lalong-lalo na po yung ating Panginoon. Kahit kailan hindi niya po tayo pwedeng pilitin kasi binigyan niya po tayo ng freedom, ng free will. So sising-sisi po si Peter 1 kasi nga po napunta sa dun sa tormented place. Isang vision po ito na ginawa ng content sa isang platform na napakaganda po ng message. Kasi nga po, siguro happy-go-lucky siya. Sinasamantala niya yung pagiging binata niya, pagiging malaya niya. Hindi niya akalain na maigsi lang pala din ang ipananatili na dito sa mundong ito. Mamamatay din po pala agad sa in a tragic situation, in a tragic event. So na-late po siya. Bago niya na-realize yung nag-flashback po lahat sa isip ng lalaking to, yung mga pag-aakay sa kanyang ginagawa ni Peter to, ng kanyang kaibigan. So guys, napakaganda po ng lesson. Dapat po talaga samantalahin natin ang oras, ang buhay na pinapahiram sa atin ng ating Creator. Huwag po nating sayangin. Huwag po nating panatilihin na iisipin natin lagi na matagal pa ang buhay natin kasi wala pong sino mang makakapagsabi kung kailan tayo babawian ng buhay. Guys, thank you po. Sana po nakapagtawid ako sa inyo ng maliit na life lesson and motivation. Thank you so much po sa lahat ng magtatapos ng content ko na to. Sana po magbigay ito sa atin ng isang malaking impact na lagi nating samantalahin ang bawat segundo ng buhay natin. Gawin na po natin ang tama at mabuti. Huwag po nating manatili tayo dun sa ligaw na daan. To God be the glory po. God bless us all and always remember, faith is the completeness of good deeds, love and hope. To God be the glory po. Love and peace to all. And always have steadfast faith to our Creator. Amen. Thank you po for watching. To God be the glory po ulit and God bless us all.